3 sign na pinagpalit ka na, matagal na, pero hindi mo alam. Una, behavior shift. Iba na yung ugali, iba na yung galaw niya. Nagbago siya. Dati kasi lahat ng maliit mong kwento gusto niyang marinig. Ngayon, parang kahit buong araw kang nawala, wala siyang pakialam. At dati, ikaw ang priority. Ngayon, laging mamaya na at pagod ako. Hindi yan busy, hindi yan stress. May iba nang inuuna. Kaya tandaan, ang taong may bago, nag-iba ang ritmo. Kahit anong palusot, makikita mo sa kilos niya. Pangalawa, emotional withdrawal. Nandyan siya, pero hindi mo maramdaman. Yung tipo bang katawan niya, kasama mo. Pero yung puso niya, nasa kung kanino. Yung ngiti niya, hindi na para sa'yo. Yung lambing niya, naputol bigla. Dati kaya niyang umuwi ng late basta matapos ang usapan. Ngayon, hindi na niya kayang mag-reply ng isang simple, okay, o kamusta ka. Hindi yan nagbabago lang. Hindi rin yan phase. Unti-unti ka na niyang tinatanggal sa sistema niya. Kasi kapag ang tao umaalis sa puso mo, mararamdaman mo kahit kapit ka pa. At panghuli, biglang distansya. Hindi ka na kasama sa future niya. Ito yung pinakamalupit. Dati may plans kayo. Travel, pangarap, future. Ngayon, pag may usapang bukas, next year, tahimik siya. O kaya, nililihis ang topic na gusto niyong pag-usapan. Hindi ka niya na sinasama sa plano. Kasi may iba nang kasama sa iniisip niyang future na meron siya. Kaya, walang biglang lamig. Laging may dahilan. At kadalasan, ibang tao. Kaya ulitin ko, yung tatlo, nag-iba ang kilos, naglaho ang emotion, na-erase ka sa future niya. Kaya kapag nararamdaman mong parang unti-unti ka nang nawawala sa mundo niya, madalas hindi ka nag-iisip ng sobra, hindi ka nag-overthink, na pag-iiwanan ka na talaga. At bago mo habulin ng isang taong may iba nang hinahabol, tanungin mo ang sarili mo, bakit ko ilalaban yung taong hindi naman ako ang pinili? Kasi in the first place, kung mahal ka niya, hindi siya maghahanap ng iba. Tatlong sign na mahal ka ng isang tao. Una, kapag may oras siya kahit busy siya. Kasi tandaan mo, ang taong gusto ka, gagawa ng paraan. Ang taong wala ng pakialam, laging may dahilan. Ikalawa, kapag pinapakinggan ka kahit hindi ka magsalita. Yung ramdam niyang may mali sa'yo kahit wala kang sinasabi. Kasi kapag tunay kang mahalaga, marunong siyang makiramdam, hindi lang makinig. At panghuli, kapag pinoprotektahan niya yung nararamdaman mo, hindi niya hinahayaan na maramdaman mong mag-isa ka. Kahit simpleng kumain ka na, minsan yun na yung paraan niya para sabihin, mahalaga ka sa akin. Kasi sa totoo, ang taong may pakialam, hindi mo kailangang habulin. Nararamdaman mo, nakikita mo, at hindi mo kailangang tanungin pa. Kaya kung may taong consistent kahit walang label, maalaga kahit walang utos, at nananatili kahit mahirap ka unawain, huwag mo siyang baliwalain. Baka siya yung sagot sa mga dasal mo. Pumapanig na ang panahon, nasa tamang tao na ako. Anong dapat gawin sa LDR or long distance relationship para hindi magselos ang partner? Kung malayo kayo sa isa't isa at unti-unti nang nabubuo yung selos at duda, anong pwede mong gawin para mapanatili ang tiwala? Hindi madali ang LDR. Ito ang tatlong bagay na makakatulong para hindi lamunin ng selos ang relasyon nyo. Una, laging iparamdam mong may espasyo siya kahit malayo ka. Ang tiwala hindi laging galing sa salita. Galing yan sa consistency. Mag-update ka kahit busy ka. Hindi kailangan 24/7 pero sapat na para hindi siya mag-isip ng kung ano-ano. Pangalawa, huwag mong ipagpalit ang assurance sa privacy. Kapag LDR, mas pahalagahan ng transparency kaysa pagdadamot ng kwento. Kung wala kang tinatago, mas madali mong mapapawi ang duda. Pangatlo, ipakita mong hindi ka nagbago kahit sobrang layo na. Kasi ang tunay na pagsubok ng relasyon, hindi lang yung distansya, kundi kung paano mo siya ipaglalaban kahit hindi mo na siya kasama. Kaya kung ayaw mong lamunin ng selos ang relasyon ninyo, huwag mong hintaying hilingin pa niya ang attention na dati mong kusang binibigay. Kasi sa LDR, hindi laging I love you ang kailangan. Minsan, sapat na yung hindi ka nakakalimutan piliin. Hindi ka nakakalimutang kamustahin kahit hindi kita kasama. Sana makayanan mo ang lahat ng bigat na dala mo ngayon.
yung iniiyakan mo sa gabi, yung mga tanong na hindi masagot. Sana makayanan mo kahit walang nakakaintindi, kahit walang sumasalo, kahit walang sumusuporta. At sana habang lumalaban ka, huwag mong kalimutan, may pahinga rin. Huwag mong kalimutan, mahalin ang sarili mo. Dahil may araw din sa lahat ng sakit, nalilipas ito. Sana makayanan. Kasi yung babae na minahal ka kahit wala ka pang maipakita, akala mo bulag siya. Alam niya lahat ng kulang mo. Alam niya kung saan ka mahina. Alam niya kung ano ang mga mali mo. Pero pinili ka pa rin niya. Kasi sa kanya, hindi material na bagay ang sukatan, kundi respeto, effort at katapatan. Okay ka lang? A question that always makes me wonder. A simple question, but sometimes the hardest to answer. Kasi kahit ikaw sa sarili mo, tanong mo rin yan. Pero ang totoo, maraming beses na ang sagot mo ay hindi mo alam. Sanay ka na lang talagang itago. Sanay na tanggapin ang sakit at itago sa iyong mga ngiti. Sanay kang umiti kahit ang totoo gusto mo i-comfort ka. Sanay ka na umiti kahit gusto mo na talagang tumulo ang luha. Sanay kang sabihin, okay lang ako. Kahit sa loob-loob mo, durog na durog ka na. Sinasabi mo, okay lang ako para hindi ka kaawaan. Sinasabi mo, okay lang ako para hindi ka panghinaan. Bakit ba bumibitaw yung isang tao? Bumibitaw yung isang tao sa dalawang term. Okay? Una, yung pain at saka yung love. Pag ikaw, kahit sinasaktan ka pa, at ngayon bumabalik at tinatanggap mo siya, ibig sabihin mas mataas pa yung pagmamahal mo sa kanya. Pero darating yung panahon na ginagawa kang tanga, yung tipo bang ayo ulang nagbabago. Kasi ito yung tandaan ninyo. Ang nais ko sana kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita ang puso kong ito sa'yo? Pag ika'y kasama, anong ligaya ko sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. And I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I do love. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover? Sana maramdaman mo na sapat ka kahit hindi mo palaging naririnig, kahit walang pumupuri sa'yo. Sana maramdaman mo na may halaga ka rin kahit tahimik kang gumagawa, kahit walang nakakapansin. Kasi hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat. Hindi mo kailangan laging malakas para masabing okay ka. Kaya ulitin ko, sana maramdaman mo na sapat ka. Relationships, pag-usapan natin yan. Ano, game? Long distance relationships, pag-usapan natin yan. Ano, game? Tara, let's start. Alam niyo yung LDR, ang tawag ko dyan, love distance relationship. Kasi minsan, distance lang talaga. Yung love, nagiging optional. Pero sige, real talk tayo. Una sa lahat, LDR is not for the weak. Kung ikaw yung tipong tao na hindi makatiis na walang good morning baby every 3 minutes, huwag ka na. Kung ikaw yung clingy, na hindi lang makapag-reply ng 7 minutes, iniisip mo may bago na, ladies and gentlemen, LDR, kakainin ka ng buhay. Gusto mong gumana? Hindi sapat yung puro I miss you. Kasi kung puro I miss you lang, tapos may kamis ka rin sa messenger, I'm telling you, long distance relationship is about discipline. Bigyan ko kayo ng mga tips that's working for me and my wife because we've been in a love distance relationship for 8 years. Eto, tip number 1, communication pero hindi OA.
Hindi kailangan na every second magkausap kayo. Hindi yan call center shift. Pero dapat consistent. Yung tipong busy ka, pero may effort ka pa rin. Kasi if they want to, they will. Kung hindi nila kaya mag-reply, pero nakakapag-like sila ng bikini pic ng iba, red flag yan. Number 2, trust. Yung totoo hindi yung may backup account. Kung wala kang tiwala, huwag kang mag-LDR. Huwag yung gabi-gabi, para kang NBI. Kung ikaw to, bakit 2 minutes na, hindi pa siya nagre-reply? Bakit online ka, hindi mo ko chinachat? Relax. Minsan, online lang sila para mag-shopping, hindi para sa'yo. Tip number 3, dapat both sides may effort. Hindi pwedeng isa lang ang nagdadala. Hindi to carpool. Kung ikaw lang ang may effort, that means ikaw lang ang in love. Relationship is a team. Hindi to solo queue ng ML. Kung ayaw kang i-video call, kung ayaw kang i-schedule, kung ikaw palaging nag-a-adjust, hindi love distance relationship yan. Lugi doon relationship ang tawag dyan. Tip number 4, visit each other. Ako umuwi ako every year. Yung mga bagong long distance relationship dyan, sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo na mag-meet up. Hindi pwedeng puro screenshot, hindi pwede puro soon. Soon ka ng soon hanggang tumanda ka nakakaantay. Because you make time for what you want. Kung ayaw kang puntahan, baka hindi ikaw yung destination. Baka stopover ka lang. Ito ang pinaka-importante, tip number 5. Have a plan. Because LDR is temporary. Hindi lifetime sentence. Dapat may timeline kayo. Kung kailan magsasama, kung kailan lilipat, kung kailan mag-e-effort kasi napapagod ka na. Kasi kung walang plan, walang future. Kung walang future, ano bang pinaglalaban nyo? Alin? Yung screenshots, yung I miss yous, yung mga video calls pero wala namang patutunguhan. Let me tell you, LDR works if both fight for it. Hindi siya perfect, hindi siya madali. Pero kung pareho kayo loyal, pareho kayo intentional, and pareho kayo may plano, kaya yan. Pero kung isa lang ang lumalaban, ladies and gentlemen, hindi relationship yan. Delivery service yan. Ikaw, nagde-deliver ng effort. Yung isa, nagre-receive, pero wala namang team. Di ba? Sana pagising mo, mas magaan na yung dibdib mo. Mas kalmado na yung isip mo. At sana mawala kahit konti yung bigat na iniwan ng kahapon, yung pagod, yung lungkot, yung mga bagay na di mo na mababago. Kasi hindi mo kailangan maging masaya agad. Kailangan mo lang huminga. Kailangan mo lang magpahinga dahil hindi palaging madali. Pero araw-araw may pag-asa. Kaya kung mapagod ka man, magpahinga ka lang. Huwag kang susuko. Sana pag hindi ka niya sinasabihan ng ayoko na, pero araw-araw niyang pinapa-feel na hindi na siya sigurado sa'yo. Kasi alam mo yung pinakamahirap, yung hindi naman siya umalis, pero hindi na rin siya nandyan sa tabi mo. Hindi niya sinasabing ayoko na, wala siyang breakup, walang away, walang confrontation. Pero sa bawat araw na dumadaan, ramdam mo, unti-unti nang nawawala, namamatay ang pag-ibig niya sa'yo. Hindi na siya kasing lambing dati. Hindi na siya kasing present. Hindi na siya kasing interesado. Hindi na rin siya kasing sigurado. Kasi yung dating kausap mo buong araw, nagiging isang tanong na lang. Yung dating excited sa'yo, biglang nagsisim na lang. Yung dating mong kakampi, biglang hindi mo na mahawakan. At ito yung masakit na hindi sinasabi ng marami. Minsan talaga, hindi ka iiwan ng tao, uubusin ka lang nila ng dahan-dahan. Kasi hindi ka niya sinasabihan ng ayoko na. Pero pinaparamdam niya sa'yo na hindi ka niya pipiliin, na hindi ka niya na nakikita, na hindi na ikaw ang future na gusto niya. At habang hindi niya sinasabi, ikaw yung nagtatangkang ayusin ang nararamdaman niya. Ikaw yung mag-a-adjust, ikaw yung nagtatanong sa sarili, may mali ba ako? May kulang ba ako? May bago ba? Pero real talk lang, kung mahal ka talaga ng tao, hindi ka nila iiwan sa tanong, hindi ka nila iiwan sa duda, hindi ka nila iiwan sa ere. Because people who want to stay, make it clear. People who want you,
don't make you guess. People who choose you make you feel chosen. So if every day pinapapil niya na sa'yo na hindi na siya sigurado, baka oras na ikaw na ang maging sigurado para sa sarili mo. Walang nangangamusta, sanay ka na. Tama. Sanay ka nang walang nagtatanong kung okay ka pa. Sanay ka nang walang masabihan kasi lahat busy sa kanya-kanyang laban. Pero minsan, huwag mo rin kalimutang kamustahin ang sarili mo. Huwag mong hintayin ibang gagawa niyan para sa'yo. Ikaw lang din ang makakaalam kung gaano kabigat lahat ng dinadala mo. Kasi oo, sanay ka na. Pero hindi ibig sabihin dapat mong tiisin mag-isa. Kahit walang nangangamusta, matutong kamustahin ang sarili. Matutong mahalin ang sarili. Akala ata nila totoong matapang ka. Na kahit anong dumating, kinakaya mong harapin ng mag-isa. Akala nila totoong malakas ka. Pero ang hindi nila alam, minsan din nangihina ka na. Hindi nila alam kung gaano karami ang inipon mong lakas ng loob para humakbang pa, para maglakad pa. Hindi nila alam na pinapakita mo lang matapang ka, pero ang totoo, may sandali rin na natatakot ka at nangihina. Akala yata nila palagi kang walang problema. Paano ba naman kasi hindi ka nagkukwento ng nararamdaman mo, nakukuha mo pa nga makinig sa problema ng ibang tao? Hindi nila alam. May bigat ka rin dinadala. Napilit mo lang na tinatago. Akala ata nila palaging ayos ka. Paano ba naman? Nakukuha mo pang magpayo at magpatawa. LDR, tiwala talaga ang pinakamahalaga. Hindi mo siya makita araw-araw, hindi mo man siya mahagkan araw-araw. At kahit puro chat kayo, puro pangako, pero kung walang tiwala, mas madaling masira. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga distansya ang kalaban ng LDR kundi yung pagdududa. Kaya kung mahal mo siya, at mahal ka rin niya, sana pagkatiwalaan niyo yung bawat isa. Kasi tandaan mo ha, ang taong nagbibigay ng second chance, hindi mahina yan. Hindi lang basta tanga yan. Matapang yan, matatag yan, at higit sa lahat, totoo yung pagmamahal niyan. Pero kahit gaano katapang at katotoo ang pagmamahal, napupuno rin yan. May hangganan din. May araw ding magsasabi yan ng ayoko na. At pag dumating yung panahon na yun, wala ka ng karapatang sisihin siya. Kasi tandaan mo ha, tatlong kasinungalingan na paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. Una, okay lang ako. Pero totoo, hindi ka okay. Sanay ka lang magpanggap. Sanay ka lang umiti para walang magtanong. Pero kapag mag-isa ka na, doon lumalabas ang bigat. Doon ka napapagod. Doon mo nararamdaman na may mali na matagal mo nang pinapaliwala. Kadalasan hindi ka strong, in denial ka lang. Pangalawa, kaya ko pa. Sinasabi mo to hindi dahil kaya mo, kundi dahil ayaw mong aminin na pagod ka na. Paulit-ulit mong binubuhat ang bigat na dapat matagal mo nang ibinababa. Hanggang sa isang araw, hindi ka na babagsak, bubuho ka na lang. Ang taong laging kaya pa, kadalasan sila ang unang nauubos. At pang-uli, magbabago pa siya. Ito ang pinakadelikado sa lahat. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil ayaw mong tanggapin na nagkamali ka ng pinili. Matagal ka nang sinabihan ng ugali niya. Pinili mo lang umasa. Kaya kung kailangan mo siyang baguhin para mahalin, desisyon mo yan. Hindi niya yan kasalanan. Kaya kapag darating ang araw na mapapagod ka na rin magsinungaling sa sarili mo, at sa araw na yun, sana piliin mo na ang katotohanan. Kahit masakit, kahit tahimik, kahit mag-isa. Kasi mas masakit mabuhay sa kasinungalingan kaysa umalis sa hindi ka nire-respeto. So sana matuto ka nang aminin yung totoo. What if yung pinalit sa'yo hindi na talaga bago? Akala mo bago, oo, kasi bago mong alam, bago mo na lang. Pero what if hindi pala bago? Na kayo pa lang meron na sila. Na ginagamit ka niya lang hanggang sa punto na mapagod ka, kaya ipaghiwalay ka. What if kaya? What if yung pinalit sa'yo, hindi... Alam niyo kung bakit masakit pag may nagsisinungaling sa'yo? It's not really about the lie. Ang tumatama talaga sa dibdib mo, yung realization mo na shit,
Get yours now. These amazing items are selling out incredibly fast, so make sure to grab yours before they're all gone.